para maging successful ang buhay natin, para umayos ang buhay natin, at ang buhay natin ay gumanda ang takbo at makasurvive ka. Hindi ka lang makasurvive kundi mag-thrive. You need a divine wisdom. Sabihin mo sa iyong katabi, you need a divine wisdom. Divine wisdom is essential. Hindi lang lugaw ang essential. Ano, umuso sa Pilipinas yung lugaw is essential. Pero alam niyo po, mga kapatid, habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, dapat ay hindi maging lugaw lang ang ating kaisipan. Kailangan mag-increase. Kailangan madagdagan tayo, mag-grow. So, last Sunday we talked about growing in wisdom. Di ba sabi ng Bible, Jesus grew in wisdom and in stature and in favor of God and men. So, ibig sabihin, in every area of our lives, we must grow. In every area of our lives. But the first thing na dapat ay mag-grow ka, we as a servant of God, dapat mag-grow din tayo sa wisdom. Hindi lang sa spiritual life, yung marami kang malaman na verse, ikaw eh, magaling kang magkatha ng prayer. Hindi lang yun eh. Kundi dapat ay mag-grow tayo, paano tayo mag-analyze para tayo ay maging successful at maging maayos ang ating mga buhay. So there is a big difference between knowledge and wisdom. So you can have more knowledge by attending seminars, trainings, mag-doctoral degree ka pa, mag-masteral degree. You can acquire more knowledge if you can. But wisdom is the ability to apply knowledge you know, at knowledge that you have in a practical way. Eh kahit marami kang mga pinag-aralan, kung hindi mo naman ito ina-apply for your own good and for your own benefits, that is lack of wisdom. Yun namang iba, yung kanyang knowledge, yung galing nila sa technology, sa computer, ginagamit nila sa pang-scam, pang-bubudol. So that is demonic. At hindi yun ang tunay na wisdom. Let's desire to have wisdom. Bakit? Sapagkat wisdom is supreme, sabi ng Bible. So, today, itong pinaka-third part ng ating pong series ay pinamagatan po natin The Blessing of Wisdom. Kaya kung ikaw ay may wisdom, you are blessed. Kung wala ka pang bahay ngayon na sarili, kung wala ka pa ngayon sa sakyan at nagko-commute ka pa, huwag kang mag-alala. If you have wisdom, lahat ng bagay na wala ka ngayon ay magkakameron ka in the future. Amen? Do you believe that? How many of you believe that? Amen. Kaya sabihin, huwag kang maninggit doon sa mga nauuna. Sabihin ko sa iyong katabi, basta ikaw ay may wisdom, kasunod ka na. Amen. Ang meron daw pong wisdom of God ay hindi nanginggit sa kanyang kapwa. Di ba sabi ni James, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa kanyang pamumuhay. Kung paano siya namumuhay araw-araw. So, ang wisdom pala, mga kapatid, ay hindi po yan nasusukat doon sa ikaw ay magaling mag-quote ng mga words, talagang ang iyong English ay talagang British accent, diba? Ikaw full of wisdom. Hindi ho yun ang sukatan ng divine wisdom. Ang wisdom, mga kapatid, ay paano ka nabubuhay araw-araw. Kaya sabi ni James, ngunit ang may karunungan, higit sa lahat yung karunungan ng Diyos, may malinis, may maayos, at mayroong tamang buhay. Okay? So, basahin po natin yung James chapter 1, 5. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Yung pong word na yan, na ang Diyos ay saganang magbigay at hindi siya nanunumbat. Diba sabi, kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, anong sabi? Humingi siya sa Diyos. Ano ba bang hihingin ko, Pastor? Graduate na ako ng high school. Graduate ako ng college. In fact, ako nga ngayon ay nagmamasteral degree. At bala ko next month ay kumuha ko ng PhD, yung puro hangin ng dala. O DVD, lahat na yan. Ano? Ano ba ang kailangan ko? Bakit kailangan ko pang humingi? Para lang yan doon sa mga hindi nakapag-aral. Hindi ibig sabihin na isang tao ay hindi nakapag-graduate. Hindi ibig sabihin na isang tao ay hindi nakatungtong ng college
ay mahahatulan agad na ay wala siyang karunungan kasi hindi siya nag-graduate ng college. Kagaya ng sinabi ko po last Sunday, meron akong kaibigan, grade 1 lang, pero siya ay naging pastor, nakapag-asawa pa ng doktor, naging advisor pa siya ng mga teacher doon sa place namin sapagkat nag-operate sa kanya ang wisdom. So, there is a big difference between wisdom and knowledge. Makikita natin. Anong meron ka ngayon? Knowledge lang ba? Pero dapat, hindi ka lang dapat may knowledge. Dapat, meron ka ring wisdom. So, sino dito inaamin niya na he or she is lacks of wisdom? Kulang pa siya ng karunungan. Ako inaamin ko sa aking sarili, ako po ay kulang pa ng karunungan. Ha? Yes, inaamin ko. Kasi ganito po yan. Kapag sinabi mong you are complete, you are full, hindi mo na kailangan ito. In fact, hindi ka na makikinig. Meron na akong karunungan. Diba? Graduate na ako. Tapos na. So, ibig sabihin, ikaw ay parang isang bote o parang vessel o timba na tinakluban mo na. So, pag meron ng takip, ang isang bote, kahit anong gawin mong pagpapatulo dyan ng tubig, hindi na mapupuno yun. Kasi, sinaraduhan mo na eh. Pansin nyo ba, halimbawa, meron kayong baso. Yung baso na yan, lagyan nyo po siya ng tubig. Kahit puno siya, puno. Tapos lagyan nyo ng toyo. Diihitim siya, ano? Puno siya. Itapat nyo po siya sa gripo. Hanay yung gripo na bulos ng bulos ng bulos ng tubig. Ano ang mangyayari doon sa baso na mayroong dark liquid? Mapapansin nyo dahil tumutulo ng tumutulo yung malinis na tubig galing sa gripo na kakaroon ng pagpapalit, di ba? Napapalitan ng papal hanggang sa mamaya-maya papansin mo yung dark liquid doon sa baso ay mapapalitan, mawala yung itim dahil na discharge yung itim kasi napalitan ng malinis na tubig. Yan po ang nangyayari sa atin. Marami tayong mga nasagap na mga teachings, mga beliefs ng kung sino mang tao na nagpasa sa atin, yung mga old beliefs, di ba? Na kapapakinig natin, kapapakinig sa salita ng Diyos, yung mga spiritual darkness, spiritual na yung dark beliefs natin sa buhay, unti-unting napapalitan yun, napapalitan ng dalisay na salita ng Diyos. Ganyan tayo nililinis. Kaya, di ba sabi ng Bible, nilinis na kayo sa pamamagitan ng mga salitang sinabi ko sa inyo. So, last Sunday, we talked about acquiring wisdom. Para tayo mag-grow, kinakalan, i-acquire natin ito. Paano natin ma-acquire ang wisdom? So, the first step, how to have or acquire wisdom is you must have a reverential fear of the Lord. Yung dapat naniniwala ka na meron talagang Creator, may lumikha sa iyo. Ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos, sabi ng Bible, they are foolish. The fool says there is no God. So ano pang kailangan? Kailangan niyang basahin ang salita ng Diyos. As you read and meditate and study the Word of God, mapapansin mo, ikaw ay tumatalino, ikaw ay nagkakaroon ka ng karunungan. So, the second thing is you must listen to the wise advisor. Yes. Dahil, lalo na yung pagka ikaw ay kinikilig, nako, mahirap yung pag ang tao kinikilig, minsan hindi nakikinig. Di ba ganon? Ganon naman talaga eh. Ang taong kinikilig, kadalasan hindi nakikinig. Pero matalino yung mga nakikinig sa mga payo, lalo na yung parents. The wise advisor, kung meron namang pinaka-wise na advisor, yung tatay at nanay mo, na tumaan na doon sa hindi mo pa napagdadaanan, na papunta ka pa lang. Yes. So kaya kapag nakinig ka sa kanila, yung mga mistakes, yung mga faults nila, ay may iwasan. Kaya mapapansin ninyo, yung may mga family minsan nasa lineage nila, no? Wala yung magulang, lolo, lola, hanggang sa kaapo-apuhan nila. Yun ay pinayuhan para hindi ka magaya sa akin, tapos yung pag-aaral mo, hindi ba't po kayo? Kaya ka nga sinasabihan, para hindi ka na magaya, di ba?
So kaya papansin nyo, pare-pareha sila nangyayari sa buhay nila kasi hindi nakinig dun sa payo. Okay? Ano pa? Kinakailangan na matuto ka sa iyong karakter. You must learn from your past experiences. Yun ang kailangan. At ano pa? Yun, yung panglima. Anong kailangan mo? Ask God for wisdom. Kailangan talaga natin hilingin. Kailangan natin ng wisdom araw-araw. Sino dito ang humihingi sa Diyos ng kalakasan araw-araw? Talaga sigurado po kayo? Yung pag-birthday nyo lang. Diba araw-araw, Lord, bigyan mo ko ng kalakasan sa araw na ito. Alam nyo po, idagdag na natin, nahilingin din natin araw-araw ang karunungan. Kung kailangan natin ng kalakasan araw-araw, higit sa lahat, kailangan din natin ng wisdom araw-araw. Dahil pwedeng matalino ka ngayon, tapos bukas naging bobo tayo. Nabobo tayo. Alam nyo po ba, kaunting kabubuhan lang. Sorry for this word, pero wala akong ibang maisip na salita. Kaunting kabubuhan lang sa buhay natin. Kasi ganito, ba't ba tayo nagiging bobo minsan? Sometimes, we put our feeling above wisdom. We put our feeling above our reasoning. Diba? Kaya pagka ang pinagana lagi natin ang pinagana sa desisyon natin, yung damdamin natin, siya ka. You will walk in foolishness. Dahil lagi mong pinapalaw. Kaya diba sabi ni Lord sa mga Israelites, sundin yung aking salita at huwag yung sarili nyo lamang damdamin na minsan dinadala kayo nito sa kalikuan. Ngayon, bakit kinakailangan natin ng wisdom? Sapagkat iba-iba ang sitwasyon, araw-araw. Kaya kinakailangan natin humingi lagi kay Lord. Araw-araw. Ang dami natin mga tao pinakausap. Ang dami na-encounter na different situation. So, ano yung right words na sasabihin natin? Ano yung proper action na dapat nating gawin doon sa situation na yon? So, it takes wisdom para magtagumpay ka. Kita nyo, kaunting mali mo lang na salita, pwedeng ma-open mo ang client mo at hindi mo na siya makuha. Di ba? Ganun lang. Magwala ka lang dyan. Lack of wisdom ka na. Magsalita ka lang ng hindi maganda, tapos nakuhanan ka ng video. Di ba kaunting lack of wisdom sa buhay natin, it can destroy the whole life. Even family, even company, even the ministry. Kaya lahat tayo, subjected tayo na pwedeng maging bobo tayo ng konti, kahit konti lang. Pansin nyo, nangyari kay David, konting kamangmangan lang. Di ba? Ano ang nangyari kay Peter? Di ba? nangyari kay Judas. So, lahat tayo, mga kapatid, ay pwedeng mawalan ng wisdom. Okay? Kaya araw-araw dapat hingin natin ito sa Diyos. So, today, bakit ba kailangan natin humingi sa Diyos ng wisdom? So, we will talk about the blessings of wisdom. Ano ba ang blessing ng wisdom sa buhay natin? At bakit natin ito dapat hihingin? Pag ikaw ay may sasakyan, bless ka dahil mapapadali ang pagta-travel mo papunta sa yung destination. Bless ka. Pag ikaw ay may sariling bahay, bless ka rin kasi hindi ka na mag-uupa. So, that is another example ng blessing. Pero pag meron kang wisdom, you are super blessed. Bakit? Kasi pag may wisdom ka, may isalba ang yaman na meron ka. May isalba ang iyong savings. Yung iyong hard-earned money, di ba, will be saved because of wisdom. Bakit yung mga hard-earned money natin nawawala? Yung nagtrabaho ka for so many years. 20 years. Yung iba, lumayo ka sa pamilya para lang mag-acquire ng wealth. Isang sali lang sa isang scam. Ubus lahat. Di ba? All in. Ang wisdom ni Solomon, ganito, hatiin mo sa 7, hatiin mo sa 8, ang ari-arian mo. Ayun, di ba? Sabi ng mga ngaral chapter 11. Sabat hindi mo alam ang magaganap sa mundo. Diyan nagsimula yung do not put your eggs in one basket. E paano kung mahulog yung basket, di hulog lahat. Yung iba, ilagay mo sa ref, yung iba sa cabinet, yung iba sa unan. Joke lang yun.
So, ibig sabihin, do not put your investment sa isang stocks lang, di ba? Paano kung bumagsak yung stocks na yun? Di wala na pera, boost na. Hindi mo naman alam kung alin ang lilipad na stocks at alin ang stocks na bubulusok pababa. Kaya maglagay ka lang sa iba't iba, ilagay mo sa iba't iba. Huwag lang sa isang business, i-spread mo. Sa yung pera, ay huwag mong ilagay sa isang bangko lang. Paano kung isang bangko yun ay magsara? Di ba? Ganun yun eh. Huwag mong ilagay lahat ng pera mo sa GCash. Paano kung mahakang yun? Iiyak-iyak ka. Di mo ba mga gaganon? Simple wisdom can save your entire life. Your savings. So, number one blessing ng wisdom, wisdom will protect you. Sabihin mo sa iyo Tagalog, wisdom will protect you. Sabi sa Hosea, tingnan niyo, Hosea chapter 4, verse 6, napapahamak daw, sabi ng Lord, ang kanyang mamamayan, sa itong translation, napapahamak ang kanyang bayan dahil sa kakulangan ng kaalaman. People perish or destroyed because they are lack of knowledge or wisdom. Kaya na bahalang magtawag dyan. Halimbawa po, at kayo ay naglalakad, halimbawa dyan sa hallway, tapos nakakita po kayo ng matulis. At pag titigmin yung ganyan, yung matulis parang medyo may kulay gold, thumbtacks. Nalaman nyo, thumbtacks yun. Tapos dire-diretso na kayo. You have only a knowledge, but hindi nag-operate ang wisdom sa iyo. Bakit? Hindi dumating sa iyong isip na baka merong makaapak noon at matusok ang paa. Paano nag-ooperate ang wisdom? Yes. Naglalakad ka, nakakita ka ng matulis, thumbtacks yun knowledge. Pero yung pinulot mo, dinala mo sa basurahan, tinapon mo, kaya tinikit mo na lang sa kahoy, nag-operate sa iyong wisdom. Ba't mo ginawa yun? Kasi, niisip mo, may makaapak dito. Diba? Ang tawag po doon, wisdom. Some people, nakakita na sila ng mga matutulis na bagay, stand ng katon, and then, they ignore it or they ignore them. At kailan lang nila alisin? Pag meron ng nasugatan o na-aksidente. At ang tawag po doon ay lack of wisdom. Kung may maliit ka bang bata, ihahalo mo ba yung pang-spray sa ipis sa mga lotion? Yan, nakalagay nga doon nakalagay doon, give this product away from little children. Nakalagay na nga, government warning. Cigarette smoking is dangerous to your health. Tapos may picture pa yung luray-luray ng mga tabi. Nakalaylay na dila. Nakalagay yun. Ang laki na nga nakalagay. May warning na. Tapos tinira mo pa rin. Inupakan mo pa rin. Anong tawag doon? Ikaw na bahala magtawag kung ano yun. So, ibig sabihin, pag mayroon kang wisdom, wisdom can protect your life. Yung chine-check muna ang gulong bago ka magbiyahe ng malayo o kaya chine-check yung brake ng sasakyan bago ka pumunta ng Ilocos o Maynila. That's another example of wisdom. Hindi pastor, ipinag-pray ko na ang gulong, ipinag-pray ko na rin ang makina at ang brake, hahawakan niya ng mga angel. Sometimes, kaya tayo nabobo minsan. Sorry for this word, because sometimes we put faith above wisdom. Yung bang ang faith, parang ginagawa nating mas lamang kaysa karunungan. Ano ba ang dapat? Basahin yung Bible nyo. Proverbs chapter 4, verse 7 sa New King James Version. Wisdom is supreme. Wisdom is principal. Pag sinabing wisdom is supreme or wisdom is principal, anong ibig sabihin mo? Siya ay mataas. Wisdom is above. Kaya, kita nyo, ang kaaway, ang paborito lagi niyang strike sa atin is our emotion. Alam mo, pag marami kang pera, marami kang matutulungan, yung mahihirap mong kapag-anak, gano'n, pag ka mo, gusto kong makatulong, hindi na ano na yung emotion.
siya mag-invest na sa akin ng 10,000, gagawin natin 1,000,000 after 1 week. Talaga? Gawin ko ng 5,000. Tapos biglang nawala na, nabudol ka tuloy. No? So, because sometimes we hear the voice of our emotion rather than the voice of our thinking, yung wisdom, the voice of wisdom. Kaya tayo napapahamak. Kaya paboritong puntahan ng mabubudol, yung mga churches. Kasi, bakit ganun? Tayo ngayon nagsasamba kay Lord, nag-worship kay Lord, pero ba't ganun na nabubudol tayo? Because sometimes we put faith above wisdom. Pero ngayon, narinig natin yung wisdom, kaya sabihin mo sa iyong katabi, hindi na tayo magpapaloko. Expose na sa atin ang mga mangluloko. Ang mga mambubudol, ang galing nila yung mag-drama. Alam mo, boss, wala na kami kinaka. Ako matulog ako. Ganun yun. Ganun. May paparating kami pera, pero alam mo, wala naman mamumutang lakad na may sale sa SM. Ikaw na may naawa. Masama ba ang tumulong? Hindi naman. Pero masama din naman ang mawala ng wisdom. Now, so wisdom will protect us. Hindi lang tayo, kundi pati ang ating savings, pati ang buhay natin. Diba? Pati ang business mo, mapoprotektahan. Ilan ang pamilyang nasira, ilan ang business ang nag-down dahil walang wisdom. Marami na tayong mga halimbawa. Marami na tayong mga karanasan. Kaya sabi ng Panginoon, kung kulang ng karunungan ay humingi sa Diyos. Meron pong isang lalaki na ang pangalan niya ay si Eutychus. Kasi itong si Paul, paalis na siya sa Ephesus. Parang farewell ba? Siyempre, dahil farewell yon, napahaba ang kanyang preaching. Akala ko ako na mahaba mag-preach. Si Paul din pala. Ngayon, habang nag-preach si Paul, sa haba daw po ng kanyang preaching, ano ang nangyari? Si Eutychus daw po, na isa pong binata, ay nasaan? Nakaupo sa bintana. Nakaupo sa bintana. Kadami namang upuan din, ba't ka pauupo sa barandilya o sa bintana? Ay napahaba ang preaching ni Paul. Ano ang kasunod? And the rest is history. Nung siya po ay nakapagkaya sabihin mo siya, halaka, ha? Sabihin mo, Spirit of Eutychus, alis. Yung natutulog pagka-preaching, alam mo ang nangyari kay Eutychus? Takutin mo nga yung katabi, alam mo ang nangyari kay Eutychus? No? Habang nag-preach, ay tulog. Yan, ay biglang mamaya, biglang bumulagta ka dyan. Nabagok ang ulo. Isipin mo, sisisi mo ba sa mga demonyo yan? Demonyo talaga! Hindi demonyo may gawa nun, di ba? Di ba? Ang tawag po doon ay lack of wisdom. Alam mo yun ay dangerous place. Uupo ka doon. Halimbawa yan, alam mo yung barindilya yan. Di siyempre, nagsisharing tayo. Tapos biglang umupo kang ganun dyan. Ang tawag na yung lack of wisdom. Baka mamaya out of balance ka, biglang doon ka pulutin sa ground floor. Nasa third floor tayo. So, kita niyo po mga kapatid, ang dami po na dahil lamang po sa kaunting kawalan ng karunungan, napapahamak ang buhay. Now, si Jesus, alam niyo po ba nag-fasting si Jesus? At siya po ay ang daming distraction ng enemy sa kanya na siya, kesyo pinapagawang tinapa, yung bato. Pero si Jesus, nilalabanan niya, i-resist niya ang devil, man shall not live by bread alone. Tapos dinala siya sa tuktok ng mataas na building. Tapos ginamitan pa ng verse. Alam mo ang devil, nagkokot din niya ng verse. Kaya lang mali ang application. Sige, sabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, sige, tumalon ka nga, talon nga ikaw diyan. Nasusulat, may verse, Psalms 91, ang iyong mga paa ay hahawakan ng mga anghel para hindi ka masasaktan. Ang tanong, tumalon ba si Jesus? Ba't ako tatalon? Wisdom. Una, dahil demonyo ang nag-utos. Pangalawa, Jesus believed in the law of gravity. Diba? Na pag siya'y tumalon, anong kasunod? Dahil siya ay nasa physical na body, at pag nahulog siya, patay siya. O hindi ngayon mapupulfill yung talagang proper way ng kamatayan na dapat sa krus.
ang Kristo namatay. Anong nangyari? Nahulog sa building. Pwede na ganun? Eh di lahat ng tao, magpapahulog na lang sila sa building. So, bakit si Jesus o tumalon sa building? Ako tatalon din sa building. Di ba? Kaya yung kung nag-i-influence para magpakamatay ang isang tao, hindi galing kay Lord ang yun. Oh, may problema ka. Sige, tumalon ka. Tumalon ka dyan. So, that is not wisdom, that is demonic influence. Para matapos na ang lahat ng problema mo. Para yung mga humahabol sa iyong maniningil na bumbay, hindi ka nasingil, tumalon ka na dyan. Di ba? That is not of wisdom. Yun, patay. Tumalon si Jesus, hindi tumalon. Bakit? Wisdom. Sabi po ng Proverbs chapter 4. Basahin natin yung Proverbs chapter 4 verse 5. Go, sabay-sabay. Do not abandon wisdom. Yun. So, ibig sabihin pala, tayo, ako, kahit pastor, kahit kayo, sometimes, pwede nating mai-abandon sa isang saglit ang wisdom. Do not abandon wisdom, and she will, what? Protect you. Love her, and she will keep you safe. So, pag may wisdom ka pala, yan ang mag-iingat sa iyo. Yan ang magliligtas ng iyong buhay. Sabi na nga ng doktor, umiwas ka sa mga ganitong mga matatabang pagkain kasi kayo po ay mayroong background, dami niyo pong family, may history po kayo na high blood. Hindi, meron akong pangontra. Tsaka nagseserve naman kami kay God. Ingatan tayo. Tapos mamaya, Pastor, ipag-pray mo ako. Tumaas ang bibi ko. Ha? Anong nangyari? Ha? Nagbukas ka ng pintuan sa kaaway. Di ba? O, dahil ikaw ay lack of wisdom. Kahit ikaw ay may mga pangontra na iniinom dyan. Magkakasakit ka pa rin. Because ikaw ay nagbukas ng pinto. Ikaw ay nawala ng wisdom. So, pangalawa, wisdom gives us the ability to see the future. Alam niyo po ba yung sometimes ng mga magulang natin? Masyado naman po kayong advance mag-isip. Diba? Di ba gano'n? Wala namang ganyan. Di ba gano'n? Pero pag may wisdom ka, para bang napipredict mo kung ano yung mangyayari doon sa pupuntahan mo, mangyayari in the future. Kaya wala ka pa doon, nagpiprepare ka na today. Di ba? Ibig sabihin, wala ka pa doon sa time na yon or wala ka pa sa lugar na yon, you are preparing yourself para pagdating mo doon, maayos. Yung to arrive a little early before the exact date or time ng iyong appointment is another kind of wisdom. Yung bang, hindi pa nangyayari ang isang bagay, pero nagpe-prepare ka na. O halimbawa, kumukulot, kumikidlat. Mamamalengke ka. Di makulimlim ang panahon. Hindi yan. Lord, hawakan mo mga ulap. Ganon. Tapos, nung nandun ka sa palengke, anong ginawa mo? Hindi ka nagdala ng payong, pero kita mo na, makulimlim. Basta hahawakan ng mga angel. Ibang masyado natin ini-spiritual ang lahat ng bagay. Alam nyo, tuntua si Satanas doon. Bakit? Yung ini-spiritual mo lahat, hindi mo ginagamit ang yung wisdom. Tapos pag nagkasakit ka, Lord, ako naman nagseserve sa inyo. Bakit po nilagyan? Hindi gumana ang wisdom. Nakikita mo ng makulimlim pala. Nakikita mo umaambun-ambun na. O di dapat, nagdala ka na lang sana ng malaking payong. So, yun ay simple wisdom, pero it can save your life. Napirindig mo yung mangyayari. Hindi ka tuloy sinipon, hindi ka tuloy nagkasakit because of wisdom. Sa ano po, sa Egypt, ito ay pinangungunahan ng Pharaoh. Yun po ang kanilang king. Ngayon, yung Pharaoh po ay nagkaroon po siya ng dreams. Ang dreams po niya ay nakakita po siya sa dreams niya ng mga baka, ng pito, ng matataba. Tapos maya-maya may lumitaw na payat. Kinain ng payat yung matataba. Tapos bigla siyang nagising. So matulog siya, palay naman ang nakita niya. Mga trigo pala. 7 uhay. Tapos, yung payat na mga uhay, lumitaw, kinain yung mga malulusog na uhay. Tapos nagising siya, tapos na-bothered siya. Hindi na siya mapakagin. So naghanap siya ng mga mag-i-explain ng kanyang dreams. Walang makapag-explain noon. Until they found Joseph.
At in-explain niya yung dream. Sir, isa lang ho ang meaning ng inyo pong dreams. Yan pong mga baka na 7 na nakikita nyo sa dreams nyo, at saka yung 7 na uhay ng trigo na malulusog, yan po ay 7 years of abundance. So magkakaroon po sa ating bansa ng 7 taon na abundance, na kasaganaan. Kaya lamang po, pagkatapos po ng 7 years of abundance, there will be 7 years of famine. At dahil po doon, yung mga naunang panahon ng abundance, makakalimutan na. Magugutom po ang mga tao at nanganganib ang buhay na pwede po silang mamatay. So, anong gagawin natin? Ganito po ang gawin natin. Kumuha po kayo ng taong may kaalaman, may kakayahan, na mamumuno, tapos yung pong mga kinita, sa loob ng 7 taon, isi-save po yung 20%. Mag-save tayo during the time of abundance. Kaya pala yung pagsisave during the time of abundance is an act of wisdom. Hindi yung, swelduhan na ngayon, katapusan, yes! Mag-happy-happy tayo! Deserve natin ang mag-party-party. Tapos kinabukasan, ubus lahat yung iyong kita. That is lack of wisdom. Ngayon, anong gawin natin? Sabi po dito sa Genesis chapter 41, bakit pa tayo hahanap ng iba samantalang nasa kanya na ang Espiritu ng Diyos? Now, if you have the Spirit of God, the Spirit of God will give you wisdom. Tingnan niyo sa verse 39. Tingnan niyo. Sabi niyo, kahit sinabi ng Paraon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang hihigit pa sa iyo sa karunungan. So ano ba ang ginawa niya? Sabi niya, ganito pong gawin natin. During the time of abundance, huwag natin gastusin lahat natin pera, mag-save tayo, ibangko natin. Kaya pag kayo'y kumikita at inuubos niyo 100% ng inyong pong kita, sasabihin niyo, hindi, the Lord is my provider. God will provide for me everything, all my needs. Yes, your faith is good. Pero kailangan namang wisdom to manage the blessing coming from the Lord. Yung pag ikaw ay nakatanggap ng 100%, yung 10% ibukod mo, bigay mo kay Lord. Parang ganito pag kayo ay magtatanim ng palay, lahat pa ng palay ipapakiskis ninyo kung kayo ay farmer. Hindi, magtatabi ka ng pangtanim para pagka nagkaroon ng taniman, may pangtanim ka. Tapos yung 20%, anong gagawin mo? Ise-save mo for your future. At saan ka lamang mabubuhay? Sa 70% of your income. That is simple wisdom. Maaaring hindi pa tayo sanay. Pero pag nasanay ka na mamuhay lang sa 70%, kahit kayo mga estudyante, pag binibigyan ka ba ng baon, 1,000, uubusin mo ba lahat sa milk tea? Ubusin mo ba lahat sa pagkain? Give your 10% to the Lord para may ibabalik sa iyo si Lord. And save 20%. At doon ka lamang mabuhay sa 70%. At sinasabi ko sa iyo, hindi ka mangungutang. Bakit tayo nababaon sa utang? Kita nyo, kaya tayo nababaon sa utang, we earn 100%, but we live in 150 or 200%. Diba? So kaya abunado pa tayo, duwi kaya palubog ka. Kita mo, nag-earn ka lang 100%, pero kung gumastos ka 120%, 200% ng iyong income, talagang maghihirap ka talaga. At kaya ka nagtatanong ka kay Lord, bakit ganun, Lord? Ako naman po'y nagbibigay sa iyo, ako naman po'y naglilingkod, bakit po ako'y naghihirap? Kasi nga, hindi mo ginagamit ang karunungan. Nakikita mo yung future. Yung ikaw ay bumili ng insurance. That is another kind of wisdom. Nakikita mo, napipredict mo yung future. Nakikita mo. May lumapit sa akin, at nung binili natin yung sasakyan, Pastor, insure natin yung yung sasakyan. Sabi nung aking pananampalataya, hindi. Iingatan ko ni Lord, saan man ako pumunta.
Kasama ko siya, kasama ko mga anghel. Sabi ng aking faith. At the back of my mind, i-insure na lang. Oh, first year, walang nangyari. So, i-renew natin. Sabi ng aking faith, huwag na. Sayang. Good. So, pa third year, ano yung nangyari? Nawalan ako ng wisdom. Ako'y talaga sobrang pagod. Nakatulog ako sa pagdadrive. Boom! Nabangga yung sasakyan. Mabuti na lang, naka-insure yung sasakyan. Eh sabi ko, kung hindi mo naka-insure yun, patong-patong ang aking gastos. Pinagawa pa yung nasirang nasa harapang sakyan, pinagawa pa rin yung ating sakyan. Eh dahil naka-insure siya, o di less gastos. Do you get the point? Yun namang iba, pinapa-insure ang motor, pero yung katawan niya hindi. Di ba? Ano uunahin mo? Yung katawan mo. Di ba? Yung kung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, is another example ng karunungan na ang karunungan, ipinapakita niya ito yung mangyayari sa hinaharap. Wala pa, pero hindi mo naman ipinapanalangin, sana ganito, sana ganyan. Di ba? Ganon. Sana kunin ka na ni Lord para milyonaryo ako. Hindi yun ang sinasabi mo. Hindi yun eh. Di ba? Dahil tayo ay nasa mundo ng lahat ng bagay ay po pwedeng mangyari sa buhay natin. Di ba? Oh, ngayon, ang wisdom, yan ay makakatulong sa atin para dumali at ang ating buhay ay hindi tayo maging kawawa sa bandang huli. Kaya kita nyo, na-predict niya, anong nangyari? Sinabi niya, siguro in-announce, magkakaroon po, may sumakay pa sa kabayo di ba? At in-announce sa buong Egypt, magkakaroon po ng 7 years of abundance. Siguro, naka-ano pa yun, naka-mega bomb. Kaya mag-ipon na kayo, as many as you can, save more money. Alay, iba, party-party, kasi ang daming income nila. Lalo yung mga nagpapadala sa abroad, akala mo, wala nang katapusan. Di parang gusto-gusto biyaya. Ito ngayon, hindi na alam, tapos na yung kontrata. Natapos na yung 7 years. Ito na, pagpasok, nakakadalawang taon pa lamang po ng pamin, ubus na ng kanilang mga pagkain. Kaya anong nangyari? Naging slave po yung hindi mga nag-slave. Sino ang namayagpag during famine? Nabili ang mga lupa? Nakabili ng mga lupa during famine? Yung mga nag-save. Kaya pag nagse-save ka, ikaw ay mayroong opportunity na makabili ng lupa sa murang halaga during the time of famine. Kaya kita nyo, nung time ng pandemic, nagmurahan ang mga lupa. At yung mga nag-save, nakabili. So, alam nyo po, mayroong 100,000 lang na lupa. Mayroong nagbenta ng 50,000 lupa. Nung malit na yung pandemic, wala, nagmahalan na ulit. So, kaya, mga kapatid, yung ikaw ay mayroong wisdom, nakikita mo yung mangyayari sa hinaharap. Kaya, sa oras na ito, naghahanda ka. Amen? Amen. So, ang wisdom ay naghahanda ka sa present para pagdating mo sa future, ang iyong buhay ay ikaw ay magiging matagumpay. Pangatlo, wisdom gives us ability to make a right decision. Dumating na po ba sa sitwasyon ng buhay nyo na yung nalilito kayo? Sino ang pipiliin ko? Okay, dami na natin mga naging halimbawa last Sunday. Yung ang hirap mong magdesisyon sa buhay. Madaling magdesisyon between good and bad. Pero mahirap magdesisyon ng tama between good and good. Yung parehas na Kristiyano ang nanliligaw sa iyo, napakahirap to, di ba? So, ngayon, paano nakapag-decide ng tama si Solomon? Si Solomon po ay isang hari na siya po ang pumalit sa kanyang ama. Ngayon po, ang nangyari, si David kasi laki sa hirap. Kita, laki siya sa farm. Laki sa farm. Ito, totoo naman talaga eh. Pero, ano po yan? Ang inalagaan niya, tupa. Pero alam niya ang ginagawa niya. Okay? Talagang yun ang laki siya talaga sa farm. Ngayon, talagang ang kanyang sarili ay batak talaga sa trabaho, dami niya mga experiences sa work. Eh syempre, nung si David ay naging hari, palipas sa hari si David,
nanagana sila. Alam niyo naman, itong si Solomon, at pinanganak, hindi na during the time of sufferings, during the time of abundance. Alam niyo lahat, mga katulong, siya na naglalabas, kaya hindi niya naranasan ng hirap. Wala siyang karanasan. Kasi siyempre, lahat ng gumagawa sa bahay, puro katulong. Ang yaman nila, anak ka ba naman ng hari? Magluluto ka pa ba? Hindi. Utusan niya na naman katulong. So wala siyang karanasan, pati sa pamumuno. Ngayon, pumunta siya sa Gabaon upang siya ay mag-offer kay Lord ng maraming mga offering. So, nung nag-offer siya kay Lord, natuwa si Lord sa kanya. See? Yun ang unang ginawa, nag-offer siya kay Lord. So, natuwa si Lord. Ngayon, nung gabi, nagkaroon siya ng dreams. Sabi po sa 1 King, chapter 3, natuwa ako sa mga handog mo, natuwa ako sa mga offering mo. Kaya, sabihin mo kung ano ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo. Alam niyo, sabi ni Solomon, napakalugod po, napakabuti po ninyo, binless niyo po kami, hindi po ako dapat na maging hari. Pero, ginawa mo kung hari, wala akong karanasan, wala akong kalam-alam sa ganitong work, sa ganitong position. Paano ko pamumunuan itong bayan na to, ng daming tao? Wala man akong kaalaman. Kaya sabi niya, Lord, bigyan mo ko ng pusong maunawain, marunong kumilala, alam sa mabuti at masama. Humingi siya ng wisdom kay Lord. Give me wisdom, Lord. Natuwa si Lord. Binigyan siya ng karunungan. Ito ngayon. Nung binigyan po siya ng karunungan, kinabukasan, meron agad dumating na problem. May problema agad. Kaya pag meron kang wisdom, expected na meron kang may encounter na problema. Hindi gagana ang iyong wisdom kapag walang problema na isosolve, di ba? Kailan gumagana ang inyong utak? Pag binigyan ka ng teacher na exam, biglang napapaisip ka, gano'n, no? Ganun lang naman, di ba? Parang easy go lucky. Tapos pagka merong mga nag-arise na problem, then doon gumagana ang iyong isip. Meron pong dalawang prostitute sa kanilang city na in-approach po nila yung king. Sabi, kasi magkasama po sila sa isang bahay Tapos sabi niya, mahal na hari, kami po ay parehong prostitute. Parehas po kaming may anak. Ngayon po, ganitong nangyari. Noong pong siya'y natutulog, nadaganan niya yung baby niya. Tapos, patay. Ngayon, nung pong umaga, patididihin ko naman yung baby ko, nung nakita ko po, patay po yung anak ko. Tapos, nung akin pong tinignan maigi, hindi pala anak ko yun. Anak pala niya. At yun palang aking anak na buhay, nilipat sa kanya. Hindi nagtatapos, hindi! Akin ang buhay na anak, iyong patay. Hindi! Sa'yo patay, akin ang buhay. Hindi! Nagtalo sila sa harap ng king. Hindi! Ang anak mo ang patay. Akin buhay. Hindi nga, anak ko nga yun. Pinaglipat mo lang Ngayon, so yung isang drama. Di ba? Alam nyo, pagpapaganahin ni yung kanyang feeling, di ba? Kung sino yung mas pinakamadrama sa dalawa, hindi parang mas mapapanik, Kaya sabi niya, ganun ba? Sabi mo, buhay ang iyo. Kanya patay. Ito, sabi mo, buhay ang iyo. Kanya patay. Dala niyo nga ako dito ng itak. Sige nga. Hatiin niyo nga yung bata at ibigay ang tigkalahati. Alam niyo po, sabi, na-touch yung puso ng totoong ina. Tapos sabi, wag po, mahal na hari. Ibigay niyo na lang po sa kanya. Mas gusto ko pa pang buhay ang aking anak na kahit iba na lang ang mag-alaga kaysa mamatay siya. Sabi naman nung isa, hindi! Hati ng bata! Yung mga gano'n nung minsan, gusto niya yung problema nung isa, dapat mga problema din parehas kayo, di ba? Pero gano'n. Sabi ni King Solomon, huwag na. Doon sa unang nag-react, doon ibigay siya ang tunay na ina. So, ang tawag doon? Wisdom. So, sabi ng Bible, napabalita sa buong Israel, ang hatol na ginawad ng hari at lahat daw po ng nagkaroon paggalang at takot sa kanya. Bakit? Nabati daw po nila na siya daw po ay nagtataglay ng karunungan ng Diyos. Diba minsan, pagka nasa isa kang room, nasa opisina kayo o isang kwarto, tanggi ng tanggi, merong nagpalabas ng mabahong amoy. Hindi ako. Sabi,
ang nagpalabas ng pabahong amoy ay hindi nagtatay. Aba, pastor. Ako lagi muna sa offering. Huli. So, ano pong ibig kong sabihin, ha? So, minsan, pag ang ating emosyon, ang ating pinapagana, pag ang emosyon natin, ang ating pinapagana, hindi aandar ang wisdom. Kaya dapat, yung ating isip, yung paano ka mag-reason out. Okay? Paano ka sumagot doon sa tanong. Yun, makikita yung iyong wisdom. Ayan. So, pag ikaw ay mayroong wisdom, you have the ability to solve problem. Yung mga walang wisdom, kalimitan sila pa yung nagdadagdag ng problema at kalimitan sila ang problema. Di ba? Sa ministry, pag ikaw ay may wisdom, you have the ability to solve many problems. Kung wala kang wisdom, nagdadagdag ka pa ng problema, may nagpa-counsel sa iyo. Instead na counselan mo, ikinuwento mo pa sa... Lalong tuloy nagulo, lalong dumami ang problema. Ha? Yung ikaw ay may nag-open sa iyo ng mga confidential matter para hingin ka ng advice at prayer at yun ay iningatan mo sa iyong puso na hindi mo ikalat sa ibang tao, that is wisdom. Pero, alam mo, sister, meron siyang sister na lumapit sa akin. Grabe, 5 na pala ang naging BF niya. Samantala ako, wala pa. Atin lang mo, kung may pagsasabihin mo. Akala, pag pinasabi ko ito sa'yo, para ipag-pray. Ganun na, sige. Tapos lilipat ko, para ipag-pray, ganito. Ang tawag doon, lack of wisdom. Kaya, ang taong mahilig sa chismis, they are lack of wisdom. Hindi nila naiisip. Yes, pwede totoo. Pero hindi dumating sa isip na pwede ka palang makasira ng buhay ng isang tao. Diba? At yung wisdom, kita nyo ha, si ano talaga punong-puno ng wisdom? Si Joseph. Naalala nyo po ba na si Joseph, sinabihan siya ay rapist? Pero ang totoo, siya ang ni-rapist. Binaligtad, di ba? Siyang re-rapin sana. Ay, pinaligtad pagdating ni Mr. Potiphar. Tinago pa yung damit. Pwede siyang kumuha ng defense lawyer, di ba? Pwede siyang kumuha ng attorney. At tiyak, big time, yung babaeng yun. Pero alam niyo, nag-operate sa kanyang wisdom. Nag-sacrifice siya para lang hindi masira ang relasyon ng mag-asawa, tumahimik siya. Tama sa inyo? And that is wisdom. Paano yung pastor? It's unfair. Dapat mo parusa't mamatay yung babaeng napakasama. Pero alam niyo po mga kapatid, dahil sa nanahimik siya, the Lord blessed him and promoted him. He became a governor of Egypt. Mas mataas ang naging promotion na galing sa Diyos kaysa sa promotion kayang ibigay ni Potiphar. Alam niyo ko, nagdadaldal si Kung nagdadaldal si Joseph, pwede siyang i-promote ni Potiphar na maging tagapamahala sa bahay niya. Sa bahay lang niya. Pero dahil sa siya'y nanahimik para masalba ang relasyon ng mag-asawa, kapatid, ang nag-promote sa kanya ang Diyos, mas mataas ang promotion. At siya pa ang nag-rule sa buong Egypt. Pansinin niyo po mga kapatid, ang wisdom. So, you have the ability to solve problem. Sa bahay, pag meron kang wisdom, nakakatulong ka para ma-solve ang problema sa pamilya. At pag wala kang wisdom, ikaw ang laging problema. Ikaw na naman bugoy, sino naman binugbog mo? Dadating ka sa bahay, laging problema ang dala. Laging sakit ng ulo ng nanay, laging marami kang mga issues. Involved ka lagi. Pag may kaguluhan, pag may issues, lagi kang mayroong involvement sa kung anumang problema. Baka yan dahil wala kang wisdom. Hindi ka nagiging careful sa iyong sinasabi, sa iyong iniisip, sa iyong kinikilos. Lack of wisdom. Ang may wisdom, careful yan sa sinasabi niya, careful sa kinikilos niya, na ayaw niyang masisira ang pamilya niya, buhay niya sa kanyang mga sinasabi. Yes, we are subjected na magkamali at mag-commit ng mistakes sa mga buhay. Pero yung ipagkakalat ninyo, ang mga kamalian ng ibang tao, that is another story. Amen? So tayo nagsosolve ng problema. Pag kami nakita tayo ng isang tao na nagkamali, nagkaroon ng problema, let's help them to solve and keeps your mouth shut. Bakit? Yung ipagkakalat mo sa Facebook, ang mga nangyari, kung ano-ano pang ibinidyo mo, nagdadagdag po yun ng problema.
nagbabayral pa, papatatangin mo pa kay Tulpo, nakita pa sa buong mundo. Di ba? Nasira na ang pangalan mo. Paano ka pa mag-a-apply kung nakasira na o kung ano nangyari sa buhay mo? Nag-trending ka na. Di ba? So ano pong ibig ko sabihin mga kapatid? Ang wisdom, tumutulong para mag-solve ng problema. Yung mga nakakapag-desisyon ng tama sa sarili nila, nakakasolve ng problema. Okay? So, another thing, wisdom brings greatness and honor. Pagka ikaw ay walang wisdom, instead na ang dala mo sa inyong tahanan ay honor, ay horror. Kamusta? Ano ba ang laging dala mo sa bahay mo? Honor o horror? Kayo mga nanonood sa online, i-comment down below, honor or horror? Ano ang dinadala nyo palagi? Pag uuwi kayo, mga estudyante, anong iniuwi mo sa bahay? Balita sa nanay mo, honor o horror? Sa church, anong kino-contribute mo lagi sa church? Honor or horror? Sa ministry, honor or horror? Pag ikaw ay walang wisdom, puro horror ang dala mo. Pero pag may wisdom ka, honor. Basahin niyo po ang Proverbs chapter 4 verse 8. Love wisdom and she will what? Make you great. Embrace her and she will bring you honor. Hindi puro alam, sa totoo lang, pag tayo po, mahilig mag-iskandalo, mahilig pakipag-away, ang dala natin puro kahihiyan. Horror ang ating dala. Pero yung mga taong nakikipagkasundo, yung may problema, pero dinadaan niya sa hindi mabuting usapan, hindi maboting usapan, yun ay honor. Yung, sige, yung problema natin, ayusin natin to. Huwag na natin idamay yung ibang mga tao. Tayo na lang mag-usap. That is wisdom. Hindi yung dinamay mo na lahat ng tao, kung sino, dinawit mo ng lahat. Di ba? Kaya ano ang mangyayari? Gumugulo. Hindi tuloy greatness and honor. Shame and horror ang nangyayari. Amen? Kaya sabihin natin, kailangan natin talaga ang wisdom. Di ba? Kung gusto mo, mag-ani ka ng honor, ask God to give you a wisdom. Mag-aani ka ng honor. Hindi puro horror na lang ang nangyayari sa buhay. Talaga ka natin. And last thing, wisdom makes us prosperous. Sino dito kung gustong sumagana ang buhay? Sino dito gustong umunlad ang kanyang buhay? Sabihin mo sa iyong katabi, you are destined for abundance. If you have wisdom, you are destined to succeed. You are destined for abundance. If you are lack of wisdom, you are destined to shame. You are destined to poverty. Kahit pa sabihin natin mayaman ka ngayon, ikaw anak mayaman ka, pero wala kang wisdom, isang araw, pwede kang maging poor at maging kalaboy sa kusada. So kaya, ang I pray mo, Lord, sana manalo ko ng loto, tumaya tama, marami akong mga narinig na number kay Pastor, meron 21, 15, 14, tingnan maisulat ko bukas ay matitaga. Pag ikaw ay nanalo, pero wala ka namang wisdom, baka pwede ka pang maging delikado pa ang buhay mo at pwede ka pang alam niyo, ang dami mga nanalo sa mga lottery. I-research nyo sa inyo pong mga Google. At almost 70% or 80% ng mga nanalo, mas naging worse pa ang buhay. Yung iba, ang daming mga sakit. Di ba malaming araw-araw nainom? Di ba? Tapos naglalaklak sila ng alak. Tapos yung iba naman, nangutang. Yung iba naman, yung pera na pinagsugal. So anong nangyari? Naubos. Walang wisdom, hindi na-manage ng ayos. Yung iba po, anong nangyari? Nagkautang pa. Yung iba nakulong pa dahil na-involve sa mga illegal na gawain. So ang hingi natin, kapatid kayo doon ay wisdom. At ang wisdom, sabi ko nga, lagi ko sinasabi sa atin, huwag kang mag-alala kung wala ka pa ngayon. Yung meron ng iba, na wala ka nung ganun sa kanila. Basta, at meron kang wisdom, yung wala ka ngayon, magkakameron ka in the future. Pag meron kang wisdom, you are destined to prosper. Amen? Talagang natin ito. Si Daniel, during the Babylonian captivities, mga kapatid, lahat ng mga kabataan lalaki dinala sa Babylonia, ginawa po silang slave. Noong time na yun. So, ibig sabihin, wala silang kadala-dala, damit lang. So, nung nandun na sila, nagkaroon po ngayon ng
announcement na mag-audition. Lahat ng mga kabataan lalaki ay bibigyan po ng karapatan na makapag-serve sa palace. So, pero bago mangyari yon, meron mo ng training. Sa ilalim mo na sila sa 3 years na training para turuan sila ng language sa, ng Chaldean language. So, kaya ang sabi po nila, papakainin daw po ng mga hari, papainumin ng alak, mga pagkain ng hari, diba, gano'n. Pero kay Daniel, nag-operate ng wisdom sa kanya. Naging vegetarian na lang siya. Hindi, gulay lang ako at saka tubig, at saka yung mga kasama ko. Sa kanila na lang mag-inom ng alak, pero kami hindi. Gano'n. So kaya pagkakatapos ng ng session, inuman yung mga nagpupuyat sila, party-party. Sila parang ang buhay nila, parang yung boring. So ginawa po nila yon at humingi pa sila ng permission na ganun ang gawin. So tinet sila at nakita mas healthy sila doon sa mga ka-level nila, yung mga ka-age nila. Kaya gulay lang at tubig ang binibigay sa kanila. Then, natuwa ang Lord kay Daniel at binigyan po siya ng wisdom, higit doon sa wisdom ng mga kabataan na kasing age din niya during that time. So, kaya sila po ay na-promote kasama yung kanyang mga kaibigan sa Shadrach, Meshach, and Abednego. Alam niyo po, maganda yung bumarkada ka sa matalino. Mahahawahan ka ng promotion, mahahawahan ka ng galing mo. So, anong nangyari? Ito ngayon. Siya po ay nakapag-solve ng problem ng king sa Babylon. Ang dami pong mga problems na nag-arise sa Babylon, pero siya po yung ginagamit ni Lord to solve the problem. At dahil doon, mga kapatid, 3 term ang kanya pong pinaglingkuran, no? Tinalo pa niya si Enrique. Kita nyo, si Nabucodonosor, namatay na. Tapos, yung sumunod, pumalit yung anak. Namatay din. Nag-serve pa rin siya. Hanggang sa pangatlong hari na, buhay pa rin. Alam niyo ang nangyari? Dahil sa wisdom na meron siya, nabigay ni Lord, basahin niyo po yung Daniel chapter 6. Sabi po doon, so Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian. Sino yung mga yan? Yung mga anak ni Nabucodonosor. Pero patay na si Nabucodonosor, pero siya din ay naging prime minister pa rin, naging advisor pa rin. Namatay na si Darius, pero naging pa rin siya, naging advisor pa rin siya ni Cyrus. At ang sabi, siya daw po ay nag-prospered. Ano pong ibig kong sabihin? Wisdom can make you prosperous. Kapatid, ang kasaganaan mo, hindi yan nakabase kung sino ang presidente ngayon. Bongbong ba o Lenin ba ang presidente o Digong ba? Pag ikaw ay may wisdom ni Lord, kahit sinong presidente pa ang nariyan, mananagana ka. Bakit? Dahil ang blessing mo ay manggagaling sa Diyos. Amen? Are you excited? Amen? Ang sabi ng Bible, kung wala kang bahay ngayon, basta meron kang wisdom builds a house. Sabi po ng Proverbs chapter 9 verse 1. At sabi naman ng Proverbs 23, by wisdom, a house is built, and through understanding, it is established. Kasi dito gusto magkabahay. Amen. Bawasan mo lang yung pag-inom ng maraming soft drinks, magkakabahay ka. Tanggalin mo lang yung bisyo. At yung sa halip na yung ibibili mo ng bisyo ay isave mo rin. Tanggalin mo lang ang luho. After a year, magkakabahay ka. Pag meron galing abroad na nagpadala, ay isave mo yun. Galing sa tito, sa tita, kung sino, isave mo yun. Yung pong tao na nag-iisip, pag tumanggap siya, nag-iisip, paano ito papadamihin, yan ay wisdom. Diba? Yung nakalagay sa Bible, binigyan ng 5, binigyan ng 2 talent at 1, nag-isip siya, ginawa niya po na paano madudubli, magiging 5 times. Madudubli. Yun ang inisip niya. Ang tawag po ito mga kapatid, wisdom. Yun nag-iisip, paano ito uubusin, gagastusin. Yun ay lack of wisdom. Kaya sabi, by wisdom, a house is established. Kaya gusto mong sumagana ang buhay, delaying gratitude is also an act of wisdom. Hindi kasi minsan tayo, gusto agad natin yung bang mag-celebrate agad. Deserve ko mag-celebrate. Tumanggap ako ng God. Sige, punta tayo sa kung saan.
So, delaying gratitude is an act of wisdom. Sa halip na ito ay aking ipag-party-party. Ibibili ko ito ng stocks. Ibibili ko ito ng mga gamot o ibibili ko tapos ititinda ko. Kaya yung 1,000 mong naging bonus, naging 100,000 na after a year, o di pambili ko ng lupa. Are you following me? Yes. So, ang tawag po doon mga kapatid ay wisdom. At pag meron kang wisdom, sabi ng Bible, wisdom can make you prosperous. Lack of wisdom leads us to famine. So, hindi ito gustong managana ang buhay. Kahit anong pang sipag mo, kahit gaano pa kagaling ng dumiskarte, if you have no ability how to manage that blessing, wala kang wisdom, paano mo yun i-manage? You will end up poor. Pero pansinin nyo ito napansin ko, wisdom can make our lives easier. Diba? Yung napapadali ang iyong trabaho, napapadali ang iyong buhay kapag ikaw ay may wisdom. Imagine mo, no? Yung sasakyan mo, marumi, kukuha ka ng isang tabong tubig, dadalahin mo doon sa kotse, isasaboy mo. Babalik ka na naman sa banyo, kung sasala ko ng tubig, sasabuyan mo. Ang wisdom, kumuha ka ng hose. Are you with me? At buksan mo yung faucet at isprehan mo. Diba? Yun ang wisdom. Ibig sabihin, wisdom can make our lives easier. Sino ito gustong dumali ang buhay? Gustong umalwan ang buhay. Kaya minsan tayo ay naghihirap, hindi dahil gusto ng Diyos na maghirap ka. Dahil baka hindi ka nahingi sa Diyos ng karunungan. Pag humingi ka sa Diyos ng karunungan, dadali ang buhay. Now, last. Gusto nyo ba? Ito ang panghuli. This is Solomon. Natuwa ang Diyos sa kanya. Sa kanyang hiningi. Sabi ng King, chapter 3, verse 9. Yan, sabi niya, bigyan niyo ako ng karunungan. Yan ang hinihingi niya. Ngayon, natuwa ang Panginoon sa verse 10. Dahil ito ang hiniling ni Solomon sa verse 10. Dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh. Kaya alam niyo mga kapatid, hindi mo na kailangan tanongin pa, Lord, will mo ba na magkaroon ako ng wisdom? Give me a sign. Hindi mo kailangan na kalooban talaga ni Lord. Ayaw nung sa kanyang mga anak maging bobo at maloko ni Satanas. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, will ni Lord na maging matalino ka. Okay, sabi nung dahil ito, ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh. Ano sabi ng verse 11? Basahin natin. At sinabi sa kanya, dahil hindi ka humili na para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong kaaway, kundi hiniling mo ay ang karunungan kung nilala ng mabuti at masama. Ang sabi ng verse 12, ibibigay ko sa iyo ang hinihiling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kabantay. Maging sa mga nauna, sa mga susunod pa sa iyo. Hallelujah! At may dagdag pa, ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hinihingi. Amen? Kung hihingi ka sa Diyos, unahin mo ang karunungan at lahat ng bagay na yun na kailangan mo kahit hindi mo hinihingi, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kayamanan, karangalan na hindi kayang pantayan ng sinumang hari sa buong buhay mo. Alam niyo po mga kapatid, ang blessing na ibibigay sa iyo ng Lord ay depende sa size ng wisdom na meron ka ngayon. Ang promotion na magdadalhan sa iyo ng Lord ay depende sa size ng wisdom na meron ka ngayon. Kaya huwag kang magtampo kung ikaw ay 10 taon na hindi ka pa na-promote. Ang promotion hindi dumadating dahil matagal ka na dyan. Ang promotion ay dumarating dahil natuto ka na dyan. Amen? Natuto ka, na-master mo na yung ginagawa mo. Amen? Kaya ka pinupuro mo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kailangan natin ang wisdom. Amen? At sabi ng Bible, humingi kayo at kayo ay bibigyan. So, lahat ng gusto ng wisdom, tayong lahat ay tumayo. Kailangan po natin yan. Ako, naamin ko sa aking sarili, kailangan ko po yan. Kailangan ko po yan sa araw-araw. Sa pagpapalaki ng aming mga anak. Lalo yung aking mga anak, mga kababaihan pa. Kailangan ko ng wisdom. Lahat tayo, kung may negosyo ka, kailangan mo ng wisdom. Kung nagtatrabaho ka sa isang company, kailangan mo ng wisdom.
kung nag-aawa ka ng mga tao, kailangan mo ng wisdom. Kung naglilid ka ng ministry, kailangan mo ng wisdom. Kung ikaw ay estudyante, you need wisdom. Wisdom is essential. Very essential. At ito po ay available kay Lord. Hindi niya pinagdadayo. Saganang magbigay at hindi manumumba. Ang wisdom ang magpapasagana sa iyo. Ang wisdom ang magpapayaman sa iyo. Si Solomon hindi pinamanahan ng tatay niya ng pera. Kasi lahat ng kayamanan ng tatay niya ibinunay sa pagpapatayo ng templo. Pero siya po'y nanagana dahil sa karunungan na ibinigay sa kanya ng Diyos. Dumating ang kasaganaan sa iyo. At yung bagay na iyon ay available din para sa ating lahat. Father, thank you so much, Lord. Dahil binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon na ang iyong salita ay marinig namin. Help us, Lord. Inaamin po namin kami po ay kulang. Patawarin mo po kami, Panginoon, na minsan kami po ay nagiging mangmang sa aming mga desisyon. Mas sinusunod po namin ang aming damdamin kaysa sa tinig ng karunungan sa amin. Kaya po minsan kami ay nai-involve sa mga maraming problema. It is because hindi namin nagamit, hindi namin na-apply ang karunungan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa araw na ito. Hindi ko po alam kung anong klase ng wisdom ang gusto ninyo kay Lord. Wisdom sa pagtuturo, marami pong klase ng wisdom. Wisdom po ba yan sa paglilid? Yan po ba ay wisdom sa pagbibusiness? Wisdom po ba yan sa pagmamanage? Wisdom po ba yan sa pagpapalaki ng anak? Hindi ko po alam kung anong klase ng wisdom, kung anong kailangan ninyo. Kayo po ang nakakaalam kung ano yung need ninyo sa buhay. Humingi po kayo ngayon kay Lord. Yes, ang Diyos ay sagana magbigay at hindi nanunumbat. Lord, help us mag-operate sa amin ang karunungan, mag-operate sa amin ang kaalaman para hindi kami madaya ng diablo habang kami nabubuhay dito sa mundo, para makapagdala kami ng karangalan sa iyong banal na pangalan. Thank you, Jesus. Pwede ba tayo manalangin? Ilagay natin ating kamay sa ating puso. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong salita na nagbibigay sa akin ng kalakasan, ng direksyon. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na mamuhay sa mundong ito na may taglay ng karunungan na nagmumula sa iyo. Nais ko pong maging blessing sa maraming tao. Nais ko po, Panginoon, maging blessing sa iyong gawain. Gamitin mo po ako na may taglay ng karunungan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang pray sa inyo. Bless these people, Lord. God, mabuksan ang langit para sa kanila at araw-araw mayroon pong special wisdom iyong ibibigay sa iyong anak. Yes. In Jesus' name, Amen.